Nag-umpisa nga yung chapter na to sa huling nangyari during last chapter. Kung maaalala nyo nga, di ba pinatalsek ni Im Sama si Dragon gamit yung Devil Fruit abilities ni Kuma. Bali na pag-alaman nga natin sa chapter na to na 3 araw daw lumilipad sa Ares si Dragon. At natapos na daw yung reverie sa time ng pagbalik niya ng Kembaka Kingdom. At nung time nga na muling gagamitin ni Dragon yung Devil Fruit ability niya, which is yung Wind Fruit, nagtaka nga siya dahil nawala nga daw yung kapangyarihan ng Devil Fruit niya. At syempre kinagulat nga yon nila Ivankov. Sa kabilang banda naman, dito na nagre-reference yung nangyari sa chapter 956 sa real storyline ng One Piece, kung saan may pinakalat ngang balita si Big News Morgan na kinagulat ng mga malalapit kay Sabo. At dito pinakita nga sa newspaper na i-execute daw sila Sabo dahil sa pagpatay nga daw nila sa 5 elders ng world government. Kung maaalala nyo, si Dragon nga yung umatake sa 5 elders at hindi sila Sabo. Bali dito medyo nakaka-disappoint lang para sa akin na biglang patayin na pala yung 5 elders ng world government. Kasi imagine guys ang tagal nating hinintay kung gaano kalakas yung 5 elders, kaso hindi man lang pinakita sa atin yung full powers na meron sila. Oo, pinakita sa atin yung mga kakayanan ng bawat isa sa 5 elders, pero hindi natin aktual na nakita kung ano ba yun. Anyway, medyo expected na rin naman to since short fan art nga lang tong ginawa nila Library of Ohara. Sa next panel naman, pinakita nga na nakita nila Rob Lucci yung isa pang balita patungkol naman sa pag-aalyansa nila Big Mom at Kaido sa Wano. Nakita nga rin to nila Silver Rayleigh at Shaki. Dito sinabi nga ni Shaki na na-miss niya nga daw noon yung panahon na kabilang pa siya sa Rocks Pirates. Though hindi pa nga confirm na kasama si Shaki sa Rocks Pirates noon, malaki nga ang tsansa na kabilang noon itong si Shaki sa Rocks Pirates, since sinabi nga rin niya na kabilang siya sa isang sikat na pirate crew noon. Sa next page naman makikita natin dito si Dr. Koreha. Ni-reveal niya nga dito na ang nagmamay-ari daw noon ng Opi Nomi naging kaibigan niya, at sa kanya nga daw pinerform neto yung Eternal Youth. Para saan guys, okay tong idea na to na ni-reveal na pinerform kay Dr. Koreha yung Eternal Youth. Kasi kung mapapansin nyo nga, diba, 141 years old na tong si Dr. Koreha. So it makes sense, diba? Anyway, sa next panel naman nakita nga natin yung iba't ibang warlords noon. Dahil sa mga hindi nakakaalam, buwag na nga yung 7 warlord system. Dito sinabi nga ni Gecko Moria na binalik daw yung mga bounty nila noon. At makikita nga natin dito si Dracul Mihawk na may bounty na 3.6 billion belly. Para saan is yes, fair enough naman yung bounty ni Mihawk na nilagay nila. Pero ine-expect ko lang na mas mababa pa, since kasama siya sa original na 7 warlords of the sea. And it means pag naging warlord ka, hindi na aakyat yung bounty mo, to the point na gusto kang patayin ng lahat. At dito nakita nga natin na pinuntahan siya ni Admiral Kizaru, syempre para hulihin. Though ganun nga yung sitwasyon, as usual, chill pa rin tong si Mihawk. At sinabi niya nga kung seryoso daw talaga yung world government na hulihin siya, dapat daw 3 admiral yung pinadala nila at hindi lang si Kizaru. Bali ang gandang statement niyan. Kumbaga pinapakita lang sa atin na hindi talaga basta-basta na karakter itong si Mihawk. Though ganyan nga yung statement ni Mihawk kay Kizaru, syempre hindi pa rin nagpatinag si Kizaru. Kaya inatake niya to ng lightsaber niya. Kung maaalala nyo, same nga yung ginamit ni Kizaru sa ginamit niya noon kay Silver Rayleigh during Sabudi Archipelago Arc. Sa next panel naman, nakita nga natin na nahuli nila Lafitte at Shiryu si Caesar the Clown. At dito nakita nga natin na may misteryosong karakter na kinakausap si Lafitte, and it turns out na si Dr. Vegapunk pala yung kinakausap ni Lafitte. Sa next panel naman pinakita nga yung muling pagbabalik ni Enel. Para saan okay tong part na to na binalik si Enel. Kumbaga pandagdag excitement to. And malay natin gumawa si Library of Ohara ng short story about kay Enel pagtapos niyang pumunta sa buwan, 'di ba? Anyway, sa next panel ulit nakita natin na kinontak ng isang misteryosong karakter si Monkey D. Dragon. At sinabi niya nga dito na siya daw yung commander ng sword. Alam naman natin na 2 karakter pa lang yung officially na ini-introduce as a member ng sword. Ito nga sila Kobe at X-Drake. Dito sinabi nga ng tumawag kay Dragon na nagtatrabaho daw sa kanilang dalawa si Dr. Vegapunk. At sinabi niya ngang huwag daw mag-alala si Dragon dahil nasa mabuting kamay daw yung mga tauhan niya na sila Sabo. Kaso inalok nga niya si Dragon ng paikipag-alyansa kapalit ng buhay nila Sabo. At dito pinakilala nga yung kausap ni Dragon na si former Admiral Aokiji pala yon. At dito naputol na nga yung panel. So
So para sa akin, okay itong idea na to. And very logical din yung paglalagay nila kay Aokiji as a commander ng sword. Dahil alam naman natin na natalo nga ni Akainu si Aokiji sa laban para maging fleet admiral. Maybe dito na papasok yung idea na pwedeng purposely na nagpatalo si Aokiji. Or gagawa talaga si Admiral Aokiji ng way para mapabagsak yung world government sa pamamagitan nga netong secret organization ng Marines na sword. Bago tayo magpatuloy sa next scene, kung mapapansin nyo nga sa bawat panels netong huling chapter ng fan art na to, na ginagawa nilang siksik yung bawat page neto. Kumbaga yung mga katanungan sa mga isip natin sa real storyline, parang pinifill up na netong huling chapter na to. Bali ang ganda ng idea na to para sa akin. Kasi may iwasan nga nito yung parang cliffhanger sa dulo o yung beaten factor na tinatawag. Anyway, mag-proceed na tayo dito sa next panel. Dito pinakita nga yung hari ng Alabasta na si King Cobra na pumasok sa parte ng kwarto ng Tangeya Castle kung nasaan yung trono ni Im Sama. At dito nagulat nga si Cobra nang malaman niyang patay na yung 5 elders ng world government. Sinabi nga ni Im Sama na proxy nga lang daw niya yung 5 elders, kaya wala na siyang pakailam sa kanila kahit patay na sila. At dito tinanong nga ni King Cobra si Im kung ano daw ba yung nangyari during Void Century. Bali dito na mag-shift yung kwento patungkol sa Void Century. So i-address ko lang muna yung malupit na shifting na to guys. Para sa akin ang talino ng idea na to na magtatanong si Cobra patungkol sa Void Century at magta-turn na ipapaalam sa atin ng narrator yung matagal ng katanungan sa mga isip natin, yung mystery about Void Century. Bali 12 pages to guys. Itatry ko na lang paikliin at syempre sasabihin ko sa huling part yung tingin ko dito. So game, alamin natin yung nangyari sa Void Century. Ang sabi nga dito yung Great Kingdom nga daw na tinutukoy, which is yung reference nga nila dito yung island ng Laughtale. Sa isla nga daw na to, nakatira si Joy Boy. Bali si Joy Boy daw merong unnatural haki pagkasilang pa lang niya. To the point na kaya nga daw niyang kausapin lahat ng uri ng mga species. At ang mithiin niya nga daw pag-isahin lahat ng nilalang sa iisang lugar lang. In short, gusto niya ng equality or simply kalayaan. Kaya niya binuo yung society na Great Kingdom. Kung maalala nyo, ganito nga rin yung goal ni Big Mom, 'di ba? Equality, na pag-isahin yung bawat nilalang sa iisang lugar. Kaso sa form naman ng mga sarili niyang anak. Anyway, yung gusto nga ni Joy Boy na equality, na-misinterpret daw ng asawa niya na si Umi. Kung maaalala nyo nga sa unang episode ng Return of the Reverie natin, na si Umi nga yung tinatawag na Mother C. At ito nga yung naging asawa ni Joy Boy at nagkaroon nga sila ng mga anak na sila Poseidon, Uranus at Pluton. Bali yung pagmimisinterpret daw ni Umi sa ginagawa ni Joy Boy, naging chaos nga daw sa pagitan nilang dalawa. At dito binuo nga ni Joy Boy yung puwersa niya na mga taong gusto ng kalayaan sa mundo. Kabilang na doon yung dalawa niyang anak na sila Poseidon at Uranus. At si Umi naman, inalok ang 20 kingdoms ng Devil Fruits para pumanig sa kanya. Plus, yung anak nga niyang si Pluton sa kanya rin kumampi. Bali nagpatuloy nga yung laban sa pagitan ni Umi na siyang Mother C at yung panig ni Joy Boy. Hanggang sa isang araw nga daw, nagsamon daw si Umi ng isang malaking storm na nagpalubog sa isla ng Great Kingdom. Pati na rin sa pagkamatay ng mga tao doon. At bago nga daw mamatay si Joy Boy, meron itong sinabi. Ito nga yung as long as may tao nga daw na naghahanap ng kalayaan sa mundo, hindi daw titigil yung pangarap na to. Bagkos magpapatuloy daw ito at tatawagin daw itong Will of D. Sa next panel naman, sinabi nga ni Joy Boy kay Umi na hindi daw siya mamamatay at babalik daw siya 800 years sa future para ipagpatuloy yung hinahangad niyang kalayaan. Sinabi naman ni Umi na once na magbalik nga daw si Joy Boy, babalik rin siya para pigilan lang ito sa binabalak niya. Anyway, pagtapos nga daw mamatay ni Umi, sinabi niya na babalik daw siya 800 years mula ngayon. At binuo niya nga yung world government at pinagkatiwala niya nga to sa 20 kingdoms na umanib sa kanya para matalo si Joy Boy. Sa ngayon nga kilala naman natin na yung 20 kingdoms, 'di ba? Sila nga yung tinatawag ngayon na Celestial Dragons. Bali ito na yung twist. Hindi rin pala pabor itong 20 kingdoms na bumalik si Umi 800 years mula sa future. Dahil syempre natatakot nga sila na baka marami na namang mamatay once na bumalik si Umi, gaya ng ginawa niya sa Great Kingdom. Kaya naman sa takot ng mga Celestial Dragons, pinilit nilang burahin lahat ng may kinalaman sa Void Century. As in lahat ng nakakaalam pati related sa Great Kingdom. Dahil ayaw nga nilang ipaalam yung patungkol kay Joy Boy. Para na rin wala nang maging rason si Umi na bumalik pa 800 years mula sa future.
Kaso yung mga nakaligtas nga na tao sa Great Kingdom, pinasa yung initial na D na alam naman natin sa ngayon na konting tao lang yung may hawak neto para daw hindi nila makalimutan si Joy Boy. At sa next panel naman, pinakita nga dito si Kozuki Toki na alam naman nating nakakain ng devil fruit na time fruit, which means kaya niyang mag-time travel into future. Dito sinabi nga sa kanya ng isang tagawano na tumalon nga daw sa 800 years sa future si Toki para makita niya kung paano mababago ni Joy Boy yung mundo paglipas ng 800 years. Sa next panel naman, pinaliwanag nga ni Im Sama yung mga abilities ng mga ancient weapons. Una na nga dyan yung Uranus na kaya nga daw netong makontrol yung mga Sky Kings or yung mga colossal elephants. In short, nagre-refer sila na mga kauri ni Sunisha. Si Poseidon naman daw kayang makontrol yung mga Sea Kings at si Pluton naman daw kaya nga daw makontrol yung mga Earth Kings. Bali nagre-refer naman tong mga Earth Kings sa nakita nila Luffy sa Florian Triangle. Sa next panel naman, ipinaliwanag nga rin ni Im Sama yung patungkol sa pangako ni Joy Boy kay Poseidon. At sa Noah Arc, sinabi nga dito na pinangakuan nga daw ni Joy Boy si Poseidon na iaangat niya yung Fishman Island mula sa lupa gamit yung Noah Arc. Kaso hindi nga daw yun natuloy since namatay na nga daw siya. At dito sinabi nga ni Im kay Cobra kung alam daw ba niya yung pangalan ng mundo. Ipinaliwanag niya kay Cobra na ang totoong pangalan nga daw ng mundo nila yung Planet All Blue. At purong dagat nga lang daw noon yung mundo nila, malayo sa mundo na meron sila ngayon. Bali dito ipinaliwanag nga ni Im Sama kay Cobra kung paano nga nabuo yung mundo nila ngayon. So sinabi nga dito na ginamit daw ni Poseidon yung mga Sea Kings para makakreate siya ng current sa dagat during war sa pagitan nila Joy Boy at Umi para mahiwalay daw yung mga kalaban nila sa kanila. Bali sa ginawang yun nga daw ni Poseidon kaya nagkaroon ng calm belt. Sa kabilang banda naman, yung kapatid niyang si Pluton nakakampi ng nanay niyang si Umi, ginamit naman yung mga Earth Kings na nakokontrol niya para bumuo ng barikada para naman maprotektahan daw yung Devil Tree. Kaya naman nagkaroon ng red line. At dito pinaliwanag nga ni Im na yung barko nga daw na tinutukoy na Pluton hindi daw talaga yon Pluton. Bagkos pang counter lang daw yon sa Pluton na ginawa lang ng mga tao sa Water 7. So kaya daw gusto lang mahanap ni Im yung barko na yon na tinatawag na Pluton sa kadahilan ng gusto niya tong sirain para wala na daw maka-counter sa totoong Pluton. Anyway, nung namatay nga daw yung dalawang ancient weapon na sila Pluton at Poseidon, wala na daw makakapagbalik ng mga ginawa nila sa mundo. Kaya naman ito daw yung dahilan kung bakit hindi gumawa ng aksyon noon si Goldie Roger kahit napuntahan na nila yung Laugh Tale dahil hindi pa nga daw buhay sa time na yon yung Poseidon. Sa next panel naman, inireveal nga sa atin ni Im Sama na si Vivi nga daw na anak ni King Cobra ang bagong Pluton. At dito nireveal din ni Im Sama na totoo yung sinasabi ni Joy Boy na mabubuhay siya ulit 800 years sa future in the form of reincarnation. At siya nga daw si Goldie Roger. At ganun rin si Umi. Nabuhay nga rin daw siya. At siya naman daw si Rax D. Sebek. Dito binalikan nga ulit ni Im yung nangyari 38 years ago. Yung nangyari sa God Valley. Kung saan nagharap nga sila Roger at Rax D. Sebek. Sinabi nga ni Im Sama na hindi daw namatay si Rax sa laban nila ni Roger. Bagkos ginamit niya yung ability niya para ilubog yung God Valley sa dagat para isipin ng lahat na namatay na si Rax. Pero in reality, hindi pa daw talaga siya patay. Pinaliwanag nga ni Im na yung ability nga na yun ni Rax same as sa ability ng power ni Umi na natatransfer sa isang Devil Fruit at tinawag nga daw tong Water Fruit. At ito na nga rin yung sinasabi ni Doflamingo na great treasure daw ng Merijoa. Bali ni-reveal rin na may kakayanan daw tong Water Fruit na makakuha ng ibang Devil Fruit abilities. At sa next panel naman, inireveal nga sa atin na si Rax D. Sebek daw si Im Sama. At pinaliwanag nga dito na kaya hindi siya tumanda dahil sa ginamitan daw siya ng Eternal Youth. Dito pinakita nga na hawak ni Im Sama si Vivi at gusto niya ngang i-awaken yung kakayanan nito. At syempre para magawa yon, ipinatay nga ni Im Sama si King Cobra. At gaya ng nangyari noon kay Shirahoshi na tinawag niya yung mga Sea Kings, itong si Vivi naman, itinawag nga niya yung mga Earth Kings. Bali nagulat nga yung mga tao sa Merijoa nung nakita nila tong malalaking nilalang na to, na nakita rin nila Luffy noon sa Florian Triangle. At dyan na nga naputol yung panel.
Sa next scene naman ay nakita natin yung time bago ma-execute si Goldie Roger. Dito pinalabas nga na dating miyembro ng Roger Pirates itong si Monkey D. Dragon. Bali nag-usap nga silang dalawa patungkol kay Joy Boy. Dito sinabi nga ni Roger kay Dragon na hindi daw namatay si Joy Boy dahil ang tunay nga daw na pagkamatay ng isang tao ay yung makakalimutan sila. Dito na papasok yung initial na D. Dahil nga sa pinasa ng mga tao noon sa Grey Kingdom yung initial na D. Dahil doon, hindi makakalimutan ng ibang tao si Joy Boy. Kaya hanggang sa ngayon, nai-inherit pa rin ng iilan yung will ni Joy Boy. At si Roger nga daw yung naka-inherit dito. At sinabi pa nga ni Roger na yung pangarap nga daw ng isang tao hindi natatapos. At gagawin niya nga daw platform yung pag-i-execute sa kanya sa harap ng maraming tao para ipaalam sa buong mundo na hindi siya mamamatay. Bagkus ipapasa niya lang yung pangarap niya sa ibang tao. In that way nga daw hindi siya makakalimutan. At yung gagawin nga daw niya na yon mag-uudyok sa maraming tao na maglakbay ng walang katapusan. At tatawagin niya daw yon na Romance Dawn. At dyan na nga natapos yung Return of the Reverie. Bali ang gandang way ng ginawa ni Library of Ohara para matapos yung fan art na ginawa nila. Dahil nag-umpisa nga sa Romance Dawn na chapter yung One Piece at tinapos niya rin to sa word na Romance Dawn. Kaya sobrang solid ng ginawa niya para sa akin. Anyway, wala na akong masasabi sa storyline ng ginawa niya dito sa last chapter. Since napag-alaman ko nga na nilapit niya rin pala tong ginawa niyang storyline kila Ohara at Mr. Mordgeman para mawala yung mga possible plot hole sa story niya. And believe ako sa mga yan, kaya speechless talaga ako. Anyway, gaya nga ng sabi ko kanina, sobrang siksik na itong last chapter na to. Kumbaga bawat panel sa page sobrang busog ka sa impormasyon. At isa pa wala siyang dull part o yung tipong boring na part. Puro revelation yung nangyari and sobrang nagustuhan ko to. All in all naman sa project na to ni Library of Ohara na may 6 na chapters, masasabi nating pinaghirapan niya at naging successful siya dito. Sana lang masundan niya pa to. Kung may maisasuggest lang ako gusto kong isunod niya yung mga hindi pinakita sa ating scenes na nangyari na. Gaya nung laban nila Akainu at Aokiji sa Pangkasard, mga ganon. In that way mababawasan kahit papaano yung curiosity sa mga utak natin, 'di ba? So bago matapos tong video natin, sobrang maraming salamat kay Library of Ohara. Dahil kung di nyo alam nagpaalam nga ako sa kanya bago ko simulan yung pagre-review dito sa ginawa niyang fan art. Syempre respeto na rin sa kanya and salamat dahil pumayag siya. At sana gaya ko suportahan nyo rin siya through Patreon para naman mas ma-motivate pa siyang gumawa ng mga ganitong kalulupit na fan arts. At kapag sinuportahan nyo nga siya sa Patreon, syempre masya-shoutout niya kayo sa mga next activities niya sa website niya na libraryofohara.com. Anyway, sana na-enjoy nyo tong 5-part series natin ng Return to the Reverie. At kung sakaling na-enjoy mo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like mo para sa ating channel.